Welcome po again sa mga followers po namin dito sa Malago YouTube channel. Sa video na ito, gusto ko pong ipakita sa inyo ang aktual na appearance ng mga documents na mga kakailangan ninyo po sa pagpasok po ninyo sa Japan. Very important po na maging familiar po kayo sa mga appearance ng document nito upang hindi kayo maloko dahil sa marami din po sa ngayong mga scammer na nag-o-offer po na gustong lakarin ang inyong mga documents sa pagpasok po ng Japan. Kung new traveler po kayo or newcomer na papasok ng Japan, this will be a very helpful video po para sa inyo para alam nyo na po kung ano ang maging expectation nyo sa pag-travel nyo nga po papasok ng Japan. So watch this video until the end para po magkaroon kayo ng kahit na konting idea at maging familiar kayo sa mga documents related po sa pag-travel ng Japan. Okay? So, number 1 in the list po ay Philippine passport. Of course, I think this one ay alam nyo naman po. I think lahat po ng mga Pilipino alam na po ang itsura nito. So, para makakuha po kayo ng passport, you need to apply this one sa Department of Foreign Affairs po sa atin. Okay? Kung wala pa po kayong hawak. Then, the next one is the Japan visa. So, ito yung pinaka-itsura, sample niya po. So ito ang siyang inilalagay po sa passport nyo ng Japanese Embassy Office once na approve yung visa application nyo. So mostly ganito nga po ang itsura niya kahit anong type ng visa pa ang ina-apply niyo. Once na nakuha nyo na po ang passport nyo, check nyo agad kung may nakadikit na ganitong document dahil ibig sabihin yan ay approve po ang application nyo at may visa na kayo. Okay? Then the other one, sunod pong document ay ang COE or Certificate of Eligibility. So ganito po ang pinaka-itsura niyan mismo rin. Makikita nyo po sa picture. So ito ay nakukuha po sa Japan Immigration Office dito po mismo sa Japan na dapat na ina-apply mismo ng inyong guarantor. So ito ay madalas kunin po kung ang purpose ng travel nyo sa Japan ay working or para po mag-aral at iba pong basta yung longer visa na umabot po sa more than 90 days. So once na na-aprobahan ang application nito, need na ipadala sa inyo ng guarantor sa inyo dyan sa Pilipinas na siyang gagamitin nyo po sa pag-apply nyo ng visa. So kasama pa yung ibang document, need nyo yung ipasa ang COE sa Japanese Embassy Office para po ma-process ang inyong visa. Okay? So yan po ang tatlong document, passport, Japan visa at Certificate of Eligibility na nabanggit ko po ay ito ay mga document na usually related po sa pag-apply pa lang po ng visa. Okay? Punta naman po tayo sa sunod na mga documents. So ito naman po ay mga document na related at the time of your departure na kung papasok na po kayo ng airport at yun nga po meron na kayong visa at ready to travel outside Philippines. Okay? So the first one is yung travel tax payment. So ganito po ang maitsura niya. So may iba-iba po siyang klase depende po sa status ng pagbayad nyo po ng travel tax. Kung reduce or exempted po kayo sa pagbayad, meron po kayong irrespectively na resibo na matatanggap po mula sa kanila. Then kung magbabayad naman po kayo ng buong amount, nasa 1,620, meron din po kayong matatanggap na resibo. So yan po yung pinakasample, makikita nyo po rito sa video nito. So ganito po ang pinakasample niya, no? Tandaan nyo po ang pinakasample niya rito. So tatlo po yung makikita nyo rito. Then the next one po is yung boarding pass mismo. So ito yung matatanggap nyo naman once na clear na po ang processing nyo sa check-in counter. So nakasulat po sa boarding pass ang detalye ng flight po ninyo. So check nyo po ito mabuti matapos na matanggap nyo po. Maaring may konting pagkakaiba ang boarding pass na matatanggap nyo depende po sa airline company na sasakyan nyo po. Okay? Then the other one, ang susunod po ay yung check-in baggage sa claim stub po. So usually ito ay matatanggap nyo din kasabay po ng boarding pass na galing po dun sa check-in counter nga po kung meron kayong ipinasok na bagahe sa kanila. Kung wala naman po at hand carry lang ang bagahe na dala ninyo, then wala po kayong matatanggap na baggage claim stub po. Okay? So yan naman po ang tatlong document na matatanggap nyo upon entering the airport bago po kayo pumunta ng immigration section for your visa evaluation po. Okay?
Punta naman po tayo sa mga document na related or mostly ginagamit po sa Philippine Immigration Section mismo. So number 1 is yung e-travel document na maaari po ninyong makuha sa official website po nila. So yan po yung sample, no? Yung kulay green at saka kulay blue. So be sure to get this one bago ang flight po ninyo para di po kayo maabala sa travel nyo mismo. So yung blue I think ay for departure po yan, at yung green naman ay kapag arrival or pauwi po kayo ng Pilipinas. So parehas po ninyong makukuha yan sa official website po nila. Then the next document po ay ang OEC or Overseas Employment Certificate. So ang document na ito ay exclusive lamang po para po sa mga OFW. Kung hindi po kayo OFW, so wala na po kayong concern dito at hindi po kayo related dito. Okay? So this one is only need nga po ng OFW. Ng main purpose is to work abroad. Kung tourist kayo or family visit visa lang, then di nyo na po kailangan ng document ito. Kung OFW po kayo, be sure to secure this document po sa POA or DMW na po sa ngayon. Doon nyo po yan makukuha. Pag wala po kayo nito at OFW kayo, di po nila kayo paalisin at ma-hold po kayo doon sa immigration pa lamang po. Okay? Then, ang susunod naman po ay ang CFO sticker na usually dinidikit nila sa passport nyo once na makomplete nyo po ata yung seminar na ginagawa o binibigay po ng Commission of Filipinos Overseas. So, ang document na ito ay need lamang po kunin ng mga spouse visa holder na ang asawa po ay foreigner na nais po pumunta sa bansa kung taga saan yung asawa nila at dun po manirahan. So kung hindi po spouse visa ang hawak yung type ng visa, then hindi po kayo related sa document na ito. Okay? The next one po, ang susunod naman po ay ang travel clearance. So ito naman po ang hinahanap ng Philippine Immigration Section para sa mga minor kids po, traveler na hindi po kasama ang kanilang parents. So mag-isa lang po, solo traveler yung bata. Ito po ay nakukuha sa DSWD mismo. So kung may anak kayo na nais nyo pong magbiyahe na mag-isa palabas ng Pilipinas, be sure na makakuha po kayo nitong document ito, dahil pag wala, maaaring maharang po ang anak ninyo sa immigration at hindi po siya makabiyahe. Okay? Then, ang susunod naman po ay yung AOS na tinatawag o yung Affidavit of Support and Guarantee. So, ito naman po ang madalas kunin o hanapin po ng Philippine Immigration Personnel sa mga solo traveler na ang guarantor ay hindi nila kapamilya at mga girlfriend or boyfriend lang or fiancé or iba pong tao. So, madalas pong ma-upload ang mga traveler na ganito ang status kapag wala po silang maipakitang AOS po. So, be sure to get this po sa Philippine Embassy sa bansa na pupunta niyo. So, papuntahin nyo po yung guarantor nyo doon para makakakuha ng document na ito. And don't forget na ipanotaryo po. So, sa Philippine Embassy rin po ginagawa yung notarization nito. Okay? So, maaaring kunin ito nga po mismo ng guarantor mismo. Nyo mismo, papuntahin nyo po lang po sila sa Philippine Embassy office po. Okay? Then the next one po ay ang departure stamp po. So once na clear na po kayo sa Philippine Immigration, okay yung naging approval ng personnel doon sa airport po, lalagyan po nila ng departure stamp ang inyong passport. So it means na okay na and you can go at pwede na po kayo makabiyahe sa destination country ninyo. So yan po ang 6 na documents na mostly ay ginagamit po o related po sa Philippine Immigration Section. So depende po sa type ng visa na hawak nyo, need nyong mag-submit o magpakita ng mga nabanggit ko pong documents kanina. Okay? Then punta naman po tayo sa Japan side pagdating nyo po mismo sa Japan naman. So ito naman po ang mga related document na dapat maging familiar po kayo. So number 1 po ay yung landing permit. So ito ay makukuha nyo po sa immigration section after na maklear po ang evaluation nila sa inyo. So once approved po, dididikit nila ang sticker nito, yung landing permit sticker nito sa passport niyo. So be sure na check nyo po yung passport nyo para malaman nyo kung until anong date lang ang kayo pwede magstay sa Japan. So hanggang yung validity period na magstay nyo rito. Okay? At need na malaman nyo po yon para hindi po kayo maging overstayer. Okay? So, gawin nyo po ito lagi, lalo na kung kayo po ay newcomer dito sa Japan.
Then the other document po na need na malaman nyo ay yung tinatawag nilang Customs Declaration Form po na maaaring pong makuha sa loob pa lang ng eroplano. So, hindi po kayo, hingi lang po kayo sa cabin attendant kapag may dinidistribute na po sila, then sulatan nyo na po agad. So, meron din po mismo sa Japan Customs Section, paglabas nyo po ng immigration at kukunin nyo na po yung bagahe ninyo. Meron silang mga forms doon na pwede nyo din pong salatan. Ito yung document nito ang siyang ipapasa nyo sa Japan Custom kapag dadaanan na po kayo na siyang pinaka last area para po makalabas na kayo ng airport at makayapak na po sa lupa ng Japan. Okay? So that's it po. Yan po ang mga common or mostly common na mga documents na ginagamit at pinaprocess po apan yon pag mag-travel na po kayo papasok ng Japan. So I hope na nagkaroon na kayo ng kahit konting idea sa appearance nito ng mga document na binanggit ko po na related nga po sa pag-travel papasok ng Japan. So share this video po sa mga kakilala nyo na may plano mag-travel sa Japan in the near future. Maraming salamat po muli.